Yo, what's up mga gar? Welcome back again sa ating channel, Piates Fishard. And for today's video mga gar ay mag-update ulit tayo dito sa ating fishard na kasi last video natin na nag-upload tayo na sabi natin meron tayong kaswap doon sa ating mga double sword pero sa kasamaang palad no, hindi natuloy. Hindi natuloy mga gar yung ating swap kasi hindi ko alam kasi hindi na nag-update sa atin yung kaswap natin, yung tropa natin. Baka nagkaroon ng problema no, tulad sa dati no, kasi nagsabi na rin yan siya na makikipag-swap siya sa akin. Kaso ang problema no, na deads yung mga dapat na i-swap na mga isda. So hindi natuloy yung swapping namin. And nandito pa rin no, available pa rin yung ating mga double sword. No, available yan siya kung gusto niyo mag-avail. Murang-mura lang yan. Tapos kung gusto sa swap, straight swap, okay din. Basta dito lang, malapit lang sa NCR kasi hindi pa rin ako nakakapag-ship no, nationwide kasi wala pa rin akong COWR. Hindi ko pa kasi siya inaasikaso talaga dahil konti lang din naman kasi yung isda ko hindi naman siya ganun kadami tulad nung dati. Ayan. So nandito pa rin no. Ayan pa rin yung isda natin and medyo masikip na yung kanilang dahil dami ng daming halaman and hindi ko pa kasi i-maintain, hindi ko pa natatanggalan ng halaman. Siguro bawasan ko dahil akala ko kasi nung nilipat ko dito yan sa loob mamamatay yung halaman dahil hindi na sila na directly heat no, ng sunlight. So hindi pala. Tulad dito punong-puno pa rin siya ng halaman. Ayan mga gar. And yung ating tawag nga dito, PKBM, hindi pa rin siya nanganganak mga gar. Kung makikita niyo no, kaya no, sobrang laki na ng kanyang tiyan and bilog na siya. Yung female, yung male kasi natin, parang pumapangit na yung itsura, tumatanda na rin kasi. Pero yan, hindi pa rin nanganganak. Ang dami. Kaka-feed lang natin ng Tubifix kasi ito mga tab natin na to, Tubifix talaga yung pinapakain natin dyan. And dito no, Tubifix din. So hindi ko pala nalagyan. So lagyan natin. Ayan. Social yan mga gar no. Di tinidor yung ating Tubifix. Ayan. Lagyan natin. Yan ay ating feeder ng laki ng feeder toy natin. So may nakita na akong koi no. Maliit pa lang pero may mga koi na. And itong mga fry natin. So pansin ko no kasi yung pinapakain ko dito ay frozen na BBS kasi pagka hindi ko kasi frozen ang BBS pag nagpa-hatch tayo pagka live hindi na nauubos no after ilang days lang kasi 2 to 3 days namamatay na yung mga BBS no na napa-hatch natin. Minsan nasasayang mahal pa naman ng BBS kaya ang ginagawa ko fino-frozen ko siya. Ayan, maliliit pa rin no, matagal lumaki. Pero may catch naman yan pagka sample medyo matagal tulad nito sa akin no, medyo matagal lumaki. Ito medyo na to, ilang weeks na to pero maliliit pa rin na yan sila. Ang kagandaan lang nito mga gar, kung ganyan no situation nyo, huwag kayong mag-alala kasi pag once na ilipat nyo yan siya sa medyo malaking lagayan tulad nun, yan, ilipat ko yan dyan. Tulad nyan, pag nilipat mo yan tapos iniba mo yung kanilang pagkain tulad nito na nilagyan ko ng Tubifix ng ilang araw pa lang pero bumubotsyog ka agad. Lalaki lang din naman yan kaagad. Napansin ko lang na pa sa gantong style, parang pwede mo siya ilipat sa gantong lugar. Lang siya, yung sakto lang na na sila, yung parang nagsisearch na sila ng pagkain saka ilipat agad sila sa grow out then baguhin yung pagkain tulad ng Tubifix. Kasi dito mga gar napapansin ko dito may mga fry kasi yan dito kaso itim kasi hindi masyado makita. Mas huli ito ng mga fry pero hindi ko kasi kinuha. Hinayaan ko lang dyan na makasama ng mga adult na mga isda. So yan ay yan siya. Anak yan ng female na Waikisi. Yun. So hindi ko alam kung nag-crossbreed na yan sa mga natin, sa mga male natin na mga double sword. Pero dahil hindi ko sila kinuha, dyan ko lang sila nilagay. Anong nangyari? Mas una silang lumaki.
kaya napansin ko dito na gano'n ang nangyayari. Yung ginawa ko dito sa last, no, hindi ko na tinanggal. Ayan na. Yun, may mga fry na. So, ang ano lang ito, disadvantage kasi makakain syempre yung iba. So, dahil ganito na, madami na yung halaman, medyo masikip na, hindi na nila nauubos. So, may natitira at may natitira. Kaya, ayan na, ginawa ko ganyan na lang. And, siyempre, may na pa rin ako. Dati kasi, gusto kong dumami agad, kaya ang ginawa ko, pagka mayroong fry, hinuhuli ko talaga kaagad. So, ngayon kasi na medyo madami na sila, marami ng fry, so, pwede na silang isama, pwede na silang ibalik, no? Pwede na rin ibalik eh. Tapos dito, no, sa ating mga feeder, yan, sa mga feeder natin, namatayan to ulit ng isa, no, nung nakaraan. Pero parang wala nang sumunod, yan. Tsaka parang nagiging masigla na rin sila. Yan, yun. So, akalagay ko rin yan ng to be fixed dyan. Dito, yung YKC. Kasi yung YKC kasi medyo maitim. And wala akong flashlight na maliwanag. So, mangyayari dito, mahirapan akong hulihin tong mga to. Kailangan kasing mahuli muna to lahat bago ko ilagay dito yung ating full gold, no, na mga fry para hindi humalo, no. Pero mapapansin mo lang din naman kasi yung YKC, siyempre itim, yung full gold ay full gold. Yun. So, yung dito, no, yung mail natin buhay pa rin. So, inisipan ko kung ano yung ilalagay ko dito na na isda. So, parang may kasi ako naisip ko na pwede dito angelfish no. Kasi fish keeping na lang muna tayo, hindi tayo masyadong nagbibenta. Dati kasi talagang breeder tapos nagbibenta tayo. Ngayon kasi fish keeper. Bangko may pagkaiba yun. So, parang gusto ko ilagay dito tawag dito angelfish. Same din dito, no? Maglalagay ako ng angelfish. So, namatay yung male dito na YKC. Dalawang female lang yung natitira dyan. Kaya parang gusto kong itong hulihin, lilipat ko dito. Tapos lalagyan ko ito ng angelfish. Isang piraso pwede yan dito, isang pirasong angelfish. Kasi to 7 gallons. 7 gallons ito parang nasa 5 gallons or ito. More than 5 siguro. Kasi malaki ito Yan kwadrado kasi siya. Yan, tapos ito pahaba. Mas malaki ito parang nasa 7 to 8 gallons ito. Kasi mga customized tank ito na binili ko. Ito kasi 15 gallons. Tapos nandyan pa rin yung ating hito. Yan. So medyo mapula yung tubig. Hindi ko alam kung bakit. Pero hindi ko na kasi binababad yung ating yung ating filter. Ang ginagawa ko is nilalagyan ko na kasi ng aerator. So nilalagyan ko lang ng filter ito mga to pagka medyo madumi na. Medyo madumi na kaya pinaandar ko yung filter. Tapos linisin ko yan. Tapos hindi ko lang kasi timing-timingan na nalinisin kasi bumabiyahe pa ako ng Move It. So wala lang masyadong oras talaga. Ayan. So effect nang wala masyadong oras kasi dapat pag may ganito ka meron kang setup na ganito. Kailangan maintain talaga yan, maintain talaga siya. So nangyari merong nagkasakit merong nagkasakit sa ating isda and breeder pa naman breeder natin ng ito yung full gold. So hindi ko pa nga siya nahuhuli. So hulihin ko siya ngayon kasi nagkasakit siya, baka pag pinatagal ko madadamay yung ibang mga isda. So hulihin natin mga gar and explain natin kung ano yung kanyang sakit and paano maiwasan ng mga katulad din natin ng mga breeder or keeper, lalo na sa mga newbies, yun, sa mga newbies. Kasi meron pa rin mga nag-uumpisa. Hindi naman lahat marurunong talaga. Hindi naman lahat may alam, Kasi alam niyo na, maraming mga gagaling. Maraming mga gagaling kasi sa lalo na mga gar sa internet. So dahil ko mga gamit hindi ko na nagagamit. Itong gamit ko pag nag-hatch ako ng BBS. Kasi sa baba ako nag-hatch ng BBS. Wala kasing dito, masabitan dahil tumatalsik kasi yon. Yung pag nag-hatch ka, tumatalsik yan. Tapos yung asin nag-build up kung saan siya tumatalsik. Ganun. So dito yung ginagamit ko. Tapos may ilaw ako dati. Sa labas ito. Ito medyo palyado na Yan. So
Huliin natin mga gar yung may sakit kasi baka madamay no yung ibang breeder. 4 pa rin yan dyan sila, 3 female at saka 1 male. So yung isa nagkasakit. Pero masigla pa naman siya, masigla pero pag gantong mga sakit yung dadapo sa isda niya, lalo na gapi, mababa kasi ang mortality rate ng gapi. Yun ang pansin ko masatagal ko na ano. Hindi pa naman ganoon katagal kasi magto 2 years pa lang naman ako sa sa fish keeping. At nag-umpisa ako sa beta tapos gapi. So pansin ko pag gantong sakit yung tumama no sa isda nyo, so hindi na talaga hindi na talaga gumagaling. Thank you and goodbye talaga pag ganito nang tumama na sakit no ng inyong isda. Yan. So yan no. Pansin niyo naman na siguro na sa itsura pa lang. Yan no. Tumaba bigla. Buntis pa naman sana yan mga gar. So tinamaan Yan. Yan siya mga gar. So ayan siya mga gar. Umalsa yung kanyang kaliskis. Full gold na full gold sana. Ganda sana. Yun, para na siyang naging anong tawag dyan? Bubbles. Para siya naging butete, no? Sa sobrang laki. Sayang, buntis pa naman yan sana. Kaso yan, tinamaan ng ganyang sakit. So, yung tawag dyan mga gar ay dropsy. Kung magki-quick search ka sa internet, makikita mo yan kaagad kung ano yung fish dropsy. No? Kasi ano yan siya parang yan, yung kanyang swelling of organs, tapos yung kanyang gills, no? Parang umaalsa yun. Tapos minsan nagka-clamp, pero ito hindi siya clamp face. Pero yung kanyang, tapos minsan yung mata niya nag-iiba, yung parang bulging eyes, pero hindi siya ganon. Yung anyang lang talaga, yung kanyang cone-like na katawan, tapos yung kanyang kaliskis umaalsa. So may kasi yan mga gar. Yung iba niyan, tinutusok nila yung yung parang sa may puwitan kasi parang water accumulation. Yung fluid sa katawan niya hindi nakokontrol kasi alam mo mga isda na katira sa tubig, so exposed sila sa too much fluid. So may sila, may certain part ng kanilang katawan na nagko-control ng fluid intake ng kanilang So kung papalya yon, lalo na pagka tinamaan ng mga organ mga organ disease nila, yan. So gaganyan ang itsura. Ayan. So, paano ba yan siya paano yan siya nakukuha, no? Minsan sa hindi maintained na tank. Kasi yan sa mga problema natin dito mga gar, na hindi natin na-maintain kasi may trabaho tayo, doble-doble yung trabaho natin. Tapos ganito pa. Ang nangyayari kasi nito mga gar, once a week lang ako nagpapalit ng tubig. So, malamang sa malamang talaga may chance talaga na tatamaan yung isda natin ng ganyang sakit. So kahit naman, sa iba naman, kahit linis ka ng linis, pag tinamaan talaga. Yun. Kasi minsan itong mga pagkain natin ng isda, kasi yan, nilalagyan ko lang kasi yan ng tubig-fix dyan, overfeeding, gano'n. Minsan kasi may mga bacteria din na nabitbit yung mga pagkain kasi may mga poops yan. Kaya, lalo ng tubig-fix, yan siya. Para sa akin kasi tubig-fix, isa siya sa mga pinakamadumi na pagkain ng isda kasi bulate kasi yan. Sa pangalan pa lang na kanyang local name, bulate. So medyo siya isa siya sa pinakamadumi. And tinitreat naman yan. Tapos nililinis din yan bago ipakain. Pero syempre hindi mo naman nakikita yung bacteria, hindi naman nakikita yan ng naked eye. So ganyan yung nangyayari. So, yung iba nagkakasakit. Pero natural naman yan. Pagka matagal ka sa fish keeping, natural na nagkakasakit talaga yung mga isda. And may mga times talaga na hindi sila naku-cure. Tulad dito. Yan. So, ang pag-cure ng dropsy. So, siya? Malabo. Parang napakahirap siya i-cure. Ang nito, ginagawa ng iba, kung gusto mo talaga iligtas, kung gusto mong subukan na iligtas itong isda, i-isolate siya, tapos nilalagyan ng asin, tapos ini-increase yung temperature ng tubig. Yan. Tapos yung iba nito, naglalagay talaga sila ng antibacterial na medication, yung binibili talaga na parang mga gamot. Yun. So according sa internet, so merong
kanamycin, tapos maricin, furan, parang ganon. So, yung kung tama yung pagka-pronounce ko. So, yung mga ganon. Kaso, syempre, bibili pa ba tayo ng ganon? Ang mating kasi niya na Tapos, ayan. Kasi, pero kahit bibili tayo ng ganon, ang pag-cure no, ng dropsy is ano pa rin, medyo risky pa rin masyado kasi internal kasi ang tama ng isda. Kasi ang yan, ganyan, yung dropsy talaga, hindi siya sakit, no? Hindi siya sakit talaga literally. Kundi ano siya mga symptom, no? Na ang symptom siya ng bacterial infection. Ganun. So hindi mo alam kung ano yung tinamaan sa kanya, yung kanyang or kung anong organ. Parang ganun. Sa tao nga pag tinamaan sa organs, malabo yung survival rate maliit yung survival rate. Yun. So, prevention nito, mga gar, yung prevention nitong dropsy na tinatawag is maintain lang talaga ng water quality. Yun. So, sa water quality naman, nasa sayo din yun kung paano mo siya i-maintain. No? Kasi yung iba daily water change ka. So, kung may trabaho ka, medyo yun ay napakahirap gawin, no? Napakahirap i-maintain. So, yung iba nagagawa sila every 2 days, every 3 days. Yun. Dito kasi sa akin every week. Every week talaga. Tapos stable na temperature. Kaso siyempre sa panahon natin nakaraan sobrang init, 'di ba? Tapos ngayon tag-ulan. So, hindi talaga natin yan makokontrol yung temperature na tinatawag. So, pwera lang maglagay talaga tayo ng heater na yan. Pero kaso sa dami nito, ayan, itas iba-ibang lagayan, maliliit pa. Paano ka maglalagay ng heater diyan? Ayun, so lalagyan mo ng heater isa-isa yan. Mamumulubi ka sa kuryente, mga gar. So ito nga lang talaga may heater ko. Itong si flower horn natin kasi maselan yan masyado. Pagka magbago yung panahon, sample wag tuloy-tuloy na tag-ulan, ando na lang yan siya sa gilid. Nung nakarang araw nga nandun yan sa gilid eh, nakahiga na lang siya doon sa gilid. Nagmumuni-muni. Tapos ito, siya yung may ganyan. Hindi ko alam kung gumagana pa yan kasi nung nakaraan hindi ko siya pinansin, niyaan ko lang siya eh. Tapos nung gumanda ang panahon, ayan, naging signal na siya ulit. So, ayan siya. Yan yung temperature. Isa din, no, avoid overfeeding. Yan. Kaso, sa akin kasi, parang binilate ko to lahat. Parang binilate ko lahat yung mga nakasaad no, sa kung paano siya i-avoid. So, overfeeding. Yan. So, ang ginagawa ko kasi, nilalagyan ko ng ganyan. No? Parang glass. Tapos, nilalagyan ko ng isang dakot ng tubig. Tapos, yan. Nilalagyan ko lang dyan. Hanggang sa maubos. Yan. Katulad din dito. Yan. Nilalagyan ko lang ng tubig. Yan. Hanggang sa maubos, mga dami. So, yun na yung pagkain nila. Pag naubos yan, dagdagan lang din ulit. So, siguro ito, madamot ito or surakab kung anong term man dyan sa Tagalog. Ayan, na-overfeed siya. Dapat kasi pagbusog na, okay na. Kulit mo rin yun, no? So, isa din yan yung mga tawag dito. Yung, sample may bago kang isda, binili mo sample sa mga fish market or fish store, ganun. Tapos ilalagay mo lang agad diretso. Nung nakaraan, naranasan ko yan mga gar na meron akong bagong isda, binili namin sa Carpenter. So, pagkadating nila namin, inacclimate. So, ang problema si Mrs. yung nagpakawala. Pagpakawala niya, sinama niya yung tubig na galing doon sa pinagbilhan namin. Ang nangyari, after ilang days, nagkaroon ng white spot. Lahat ng mga isda doon sa aquarium and lahat ng mga isda doon na deads. Yun, ganun. So nga talaga pag meron kang bagong isda, quarantine muna, no? Para kung meron man siyang dala galing doon sa pinagbilhan mo, ay mawawala. Tapos, ayan. Tapos bago mo siya isama sa mga community tank mo, and para maging safe din yung iba. Ganun. Tapos, avoid stress. So, malamang hindi naman yan sila nai-stress dito kasi ako naman yung nai-stress sa kanila. Yan. Pagka pag oras na ng water change, stress ka talaga. Tapos, yung mga high quality na mga food diet. Kaso, siyempre, yung pagkain natin dito ay to be fixed lang. And kung mawalan tayo ng to be fixed, ang pinapakain natin ay frozen na moy na. Yun. Tapos, isa
Isa din, no, avoid yung overcrowding. Kaso sa overcrowding kasi hindi naman sila crowded. Ayan. Hindi naman sila crowded. Hindi rin sa stress. Konti nga na sila eh. Laki din ang lagayan nila. May pa-bubbles pa silang ganyan, no. Ayan, meron pa silang ganyan. Social nila, no. So, nang nakita ko dito, no, na violated lang doon kaya nagkaroon ng dropsy yung isang female natin dahil siguro sa water quality. Yun. And yung temperature syempre din natin kontrolado kasi wala nang tayong heater. Tapos itong feeding siguro dahil nilalagay ko lang dyan. Pero yun talaga pagka lahat naman ng mga fish keeper, kahit hindi breeder, na-experience ng ganyan ng dropsy. And masasabi mo talaga na yung dropsy ay mahirap i-gamutin. Yun. So ang gagawin ko dito na solution, so the best sana yung 100% water change. Kaso pag ginawa ko yun, 100% water change, baka magkasakit naman itong mga maliliit kasi may mga maliliit yan, uliin mo kasi yan isa-isa. Tapos mag-a-adjust na naman sila kasi dahil itatapon mo nga yung tubig na to, ito may kahit may nagkasakit dito pero meron na tong beneficial bacteria dito sa loob. So ang gagawin ko dito, lalagyan ko na lang to ng methylene blue, no? Tapos asin. Dadagdagan ko ng mga drops ng asin, tapos methylene blue. Tapos hahayaan ko na ipababad ko na 'yan. Kasi yun ang ginawa ko din dito sa ating feed dirt na to, no. Kasi hindi lang siya pansin dahil maitim, no, yung lagayan natin. Ang ginawa ko yan dyan, nilagyan ko ng methylene blue. So kinapalan ng methylene blue. So okay lang mamatay, no, itong mga halaman kasi minsan namamatay yung halaman pag nilalagyan mo ng concentrated na methylene blue. Okay lang kasi marami namang halaman na pwedeng ipalit. Ang lang dyan is yung mga isda natin. So mangyayari yan para ma-dissolve, no, yung methylene blue. Siyempre pag nagpapalit ka ng tubig, unti-unting unti-unting luminipis, no, yung methylene blue na nilagay natin. Pero at least, no, ang isda is safe. Safe na yung isda natin. Hindi na kumukulay na, syempre. So ito yung gagawin ko din dito. Yan, yun yung gagawin ko. Tapos ito, quarantine na to. Dito na lang talaga yan siya. And tayo natin kung ano pwedeng mangyari. Pero pag ganito kasi na yan, less hope na yan pag ganyan. Yun. So yun na, hindi na nagtatagal yung mga isda natin. Ganyan lang siya muna. And may mga kalat pa nga. Ito pwede pa yan lagyan dito. Pero hindi na muna ako nagdadagdag. Kasi focus muna ako dito sa konti. Kasi pag once dumami yan, tulad nito, pag once nag-umpisa na yan mga anak, pag tuloy-tuloy na yan, baka mamumblay makagulit sa lalagyan. Kasi experience ko na yan nung nandun pa ako sa Aba. Dinamihan ko kaagad yung mga strain ko. Yun. Nung nagsunod-sunod na nag-drop yung mga strains natin, yung mga isda natin, ayun, namumblema tayo ng lagayan. Ngayon, na-compromise yung growth ng ating mga isda. So nandito na lang mga garing update natin dito sa ating mga isda. So napahaba, no, yung explanation natin. Pero sana may nakuha kayo doon na puntos doon sa ating mga sinabi na mahaba. I-summarize nyo na lang, kayo na bahala. Ganun. Basta ganun ang dropsy. Pagka marami ka ng isda tapos nagka-dropsy, yung pinaka-the best nyong gagawin, kumuha kayo ng ganito. Yan. Tapos huliin mo yung isda, then tapon mo. Kasi sobrang dami na sa akin kasi medyo konti pa lang, kaya try natin i-treat, no, yung try natin i-treat to. Yan, treat natin. Diba, kasi meron na ako dito meron ako methylene blue, tapos meron ako dito ang ganyan, Magnasol. Yan, diba? May picture pa yung arwan. Pinili ko to dati. Pagka nagkakasakit yung isda natin, ito yung ginagamit kong asin. Kasi pagka normal lang na sample, paglalagay lang ng asin habang nagwa-water change, yung rock salt lang kasi yung nilalagay ko. Tapos ito, yan o. Yung tawag ito. Yan, aqua care. Ito lang yung ginagamit ko. Pero pagka may sakit,
Magna soap. New improved formulation of Epsom salt. Di ba? Ang galing. So, yan nilagay ko. Ayan. Yan. Lagyan ko siya. Buruhin ko yan mamaya. Buburuhin ko. Tagang dito lang yung video natin mga gar na sana tuloy-tuloy nyo pa rin suportahan yung ating mga videos and thank you sa lahat ng mga nanood, sa mga nag-subscribe, no? Sa mga nag-unsubscribe. Mag-subscribe kayo ulit. Tapos, so sa mga nakapanood ng video na to, huwag niyo sanang kalimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi ka pa nakapag-subscribe. And siyempre hit mo yung notification bell para updated kayo sa mga ganap, sa mga happenings dito sa ating fish yard. And also, no, hit mo na rin yung like and share nyo na rin para mas maganda yung viewership ng ating mga videos. So shout out sa lahat ng mga nanonood ng video ni Kuya Ted Fish Yard. Hanggang sa muli, ito yung Kuya Ted sabing to God be the glory.